Okay, video vlog check everybody, Azrael here, and we are back again for another vlog, another tech content to sa ating channel, and we are here to Shangri-La, the fourth for the first and also launching of the Cybersphere Philippines 2023. This is a event all about cybersecurity in a national level, and this event is organized by APAC Expo based in Singapore, and this event is supported by our DITC. So all of the organization, companies, big companies that offer cybersecurity services are here. Not only that, pati yung ating mga fintech and also yung mga, for example, si GCash are also here. At ang friend nating si Josel of Scamwatch Pilipinas also here sharing his kumbaga advocacy all about the fight and educate yung mga Filipinos all about to prevent na ma-scam and magkaroon ng awareness about sa mga anything that very nakakapag-scam sa ating mga walang alam sa cybersecurity. So we have an interview with Josel. Panoorin niyo itong video na to. We are here attending, nabutan ko na yung GCash na panel, and okay, watch this video to learn more about this event and also Scamwatch Pilipinas. All right, let's do this. Okay, guys, I'm here with Mr. Josel Guzman of Scamwatch Pilipinas. At interview natin siya. Let's get some more information about this new advocacy. So, ito na. Kausapin natin si Mr. Josel. Hello muna sa iyo, sir. Hello, salamat. Tagal na kitang di nakita. Salamat sa suporta at pagpunta rito. Appreciate it, pare. Alright, Sir Josel, so dito sa Cybersphere Philippines 2023, na-introduce nyo yung Scamwatch Pilipinas. So sa mga hindi pa nakakaalam, what is Scamwatch Pilipinas? Basically, yung Scamwatch Pilipinas, ito yung National Cybersecurity Movement, institutionalized by DICT and CICC. CICC is the Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So, yung layunin ng CICC is, yung mandate niya sa government, meron siyang power to call on any agency to help for any cybercrime-related activities. So, pwede niyang isamon si PNP yung enforcement niya, si NBI, si DOJ, so kung sino-sino pa. So, in this aspect, nakipag-partner po kami, Scamwatch Pilipinas, sa CICC and DICT, at kami po ay ang naging national citizen arm ng government para i-educate yung mga Pilipino against cyber fraud. Yung Scamwatch Pilipinas, this is founded by my company, Truth 360 Inc. and Manila Bulletin. So meron kaming primary channel for our education. So nakipag-partner din tayo sa Philippine Journalism Studies Association of the Philippines at makikipag-partner pa tayo sa academe para sila yung gumawa ng module. Kasi ang layunin ng Scamwatch Pilipinas is pagsamasamahin yung mga companies, government agencies, various sectors at public upang i-educate sila. So kukuha tayo ngayon ng tulong sa kanila. Tapos yung mga companies, let's say for instance, gagawa natin sila ng cybersecurity program for their stakeholders. Paano ba pwede maging volunteer yung mga employees nila? Paano sasagot yung customer service nila pagdating sa mga scam-related activities? Kasi usually, ang naging problem before, hindi nila alam yung mga taong nabibiktima ng scam, hindi nila alam saan sila pupunta. Dahil yung CICC, nandyan na, gumawa siya ngayon ng tinatawag na IARC hotline o yung Interagency Response Center hotline na 4 lang, 1326. I-dial nyo lang po sa telepono nyo, 1326. 1326 at pwede na po kayong mag-report ng cybercrime doon. Hindi ko alam yan pero palang ganun. So, marami pong hindi nakakaalam. Ngayon po, centralized na. So, hindi na po kayo tatakbo sa PNP o sa NBI. Dawag lang po kayo rito. Pag hindi po sumasagot yon, meron pa pong 3 numero. Punta po kayo sa Scamwatch Pilipinas Facebook page, i-like nyo po yon, and then makikita nyo na po kagad sa cover yung 3 numero. Pag ayaw pa rin po ng 3 numero, ayaw ng 1326, ayaw ng 3 numero, punta po kayo sa page ng CICC. Okay? Sa CICC, powered siya ng AI, ang tawag nila si Siri.
Yung mga suspected scam, doon nyo pwedeng i-report. Nakakita kayo ng numero, padala nyo doon. Nakakita kayo ng website na suspicious, padala nyo doon. So, ito po yung layunin namin is, unang-una, gusto namin mag-report yung mga tao para malaman natin kung gaano talaga kalaki yung nangyayari at sino yung kalaban natin. Yung mga tao kasi, mga scam, hindi sila nagre-report. Kaya yung value at kung ilan yung mga na-scam, hindi po, although may reports ang PNP at ang CICC, hindi po ito yung tunay na numero. Kasi maraming hindi nagre-report. So, hinihikayat po namin lahat mag-report. Ang isa pa pong kaibahan namin is, dahil nag-encourage kami mag-report, yung mga iba kasi, in-encourage nilang mag-block. Okay lang po yun. Pero piliin po natin mag-report para makita po para makakuha po sila ng data at matulungan kayo. Kasi hindi po may capability po ang CICC na sagutin lahat at yung investigasyon nila malawak. May mga nahuli na pong mga scammers, malalaking company. So, malalaking company. Yung yung pinakamalaki yung sa Pasay, nung last month. Yeah, nabalitaan ko yun. So that's part of the so 600 employees, naka-disguise siya as Pogo. Nahuli yon kasi may nag-report sa 1326. Ito yung may mga maraming SIM card, no? Yan. Oh my gosh. Yun. Big level yun. So yung pagre-report nyo po, kailangan. So, meron pong pag-asa. Laban lang po, mahirap man. Hindi po ito natatapos, pero laban pa rin. At yung sinasabi ko rin dito is yung para hindi kayo ma-scam. Dapat kasi kung paano natin tinuturuan yung mga anak natin na mag-ingat sa labas, ganun din natin sila dapat turuan na mag-ingat online. So yung 4 na tinatawag namin yung contra-scam attitude ng Scamwatch Pilipinas, 4 pong attitude yon. Yung isa, magdamot. Masyado po kasi tayong galante online. Namimigay tayo ng pera, di ba? So kapag let's say nag-loan ka at hiningan ka ng processing fee, ng 100 o kung magkano man, scam po yun. And then kapag nag-invest kayo sa crypto ng hindi exchange, marami yan, no? Di ba? Ng crypto ng hindi exchange at sa tao, scam po yun. So wag po tayong mamigay ng pera. Di ba? So kahit po sa dating app, pag po yung nakadate nyo, hinihingan kayo kaagad ng pera, kahit anong dahilan. Pag humingi na ng pera, scam po yun. So magdamot po tayo. Yung pangalawa, magduda. Kung yung mga asawa po natin pinagdududahan natin pag hindi umuwi kaagad sa gabi, dapat ganun din tayo. Kapag may nakatanggap kayo ng mensahe sa text ng too good to be true, magduda ka na. Pati sa email, di ba? Pati sa mga website. Para ko niya namimigay ng pera pero hindi naman pala. Oo. So magduda na po tayo. Yung pangatlo, mang-snub. Maging snub tayo. Kapag let's say wala ka namang pagkukulang sa bangko or kahit anong institusyon at wala ka rin namang pagkakautang doon, pag nag-message sa'yo, ibig sabihin, nag-message sa'yo, huwag mo nang pansinin. Kasi wala ka namang, alam mo namang wala kang business sa kanya Isnabin na lang po natin, lalo na yung mga pananakot. Doon po kasi pumapasok yung phishing. Yung tinatawag na phishing. So, ingat po tayo doon. Yung pinakahuli, magsumbong. Ito po yung magsumbong po tayo sa 1326. 1326. And paki-follow po yung Scamwatch Pilipinas sa Facebook. Type nyo lang po, Scamwatch Pilipinas. Lalabas na po kami doon. Paki-like po. Gawa po tayo ng community of watchers para turuan natin yung mga kapamilya at kaibigan natin na hindi ma-scam. Salamat po. Ay, salamat Sir Josel. Thank you. Thank you so much. At sa ating interview, nabis ko yung talk mo kanina. Walang so, problema. I'm glad na nakita tayo dito. Oo, pare. At to learn more about Scamwatch Pilipinas. At syempre, susuportahan namin kayo. At tutulong tayo. Yeah. So si Ash, yung brand mo, hindi vlog, yung brand mo, magiging watcher na. Oo, tama. Kasi may kami kasi kami mga content creators are watching each other. Nagtatanong-tanong kami sa legit ba to? Parang doon pala nag-start na kami parang iki-KYC namin yung mga client kunyari, pero may mga legit, may mga hindi. Kahit naman ako, nagkamali rin ako minsan. Si Linux ng YouTube. Dahil yung staff niya, nagkamali, may marketing offer, kinlik niya yung link, yung attachment, na-take over yung YouTube channel. Yan nabalitaan ko yan. Million views yun. So, ingat din po tayo sa mga actually, nakaka-receive ako ng mga ganyan na, too good to be true,
na mag-o-offer ng mga, ang daming offering na kala mo talaga totoo. Lalo na, I will advertise on your Facebook for $3,000. Parang too good to be true. Sabi ko, ay nako, mga fake to, mga to. Yes. Pag dollars na po, ang ino-offer sa inyo, huwag po tayong maniwala. Even mga brands, sabi ko, ayokong makipag-collaborate sa mga non-Philippines, kumbaga may mga marketing naman tayo dito, mga distributor or may mga PR, doon lang ako sa kanila nakikipag-collaborate. Pag nakita ko mga overseas, ako medyo duda na ako dito. Pero may iba legit naman. Yes. Ang hirap nga lang siyang i-KYC. So what I do, I go to the Facebook page ng isang brand to tell them, itong tao ba ito nagtatrabaho sa inyo? So naggano na ako minsan, sinasabi nila, hindi namin siya kilala. O doon pa lang nakakaduda. Ingat po tayo. So yung KYC, importante rin po yun. So basta po ako, yung ano ko dyan, mga snabin nyo na lang. Kasi pag too good to be true, pinaghihirapan po natin yung pera. Sayang naman po kung pamimigay nyo. Tsaka dami na yan, even sa gaming For example, Roblox, maraming mga kids ang nananakawan ng account dahil hindi nga sila aware. And also the parents are not aware. So I'm glad yung kid ko, aware siya. Is good kasi nag-research siya sa YouTube kung paano hindi ma-hack ang kanyang Roblox account. And yun nga sabi nga, nagkukwento siya minsan, nagsusumbong siya sa amin. May mga nagsasabi daw na pinakaibigan siya, they want to, yung kunin yung access ng kanyang Roblox, bibigyan daw siya ng skin, for example. So, aware siya. So, doon pala parang nag-start na rin din na natuto yung mga tao na to do research na rin din. Kasi mas maganda rin may guidance tayo sa isa't isa para at least hindi tayo mas-scam, no? So, totoo yun. So, basta kailangan, kung paano kayo nag-iingat sa labas, ganun din online. Pareho lang. Pareho lang. Masyado kasi tayong, di ba? Pag sa akala mo, dahil hindi ka nakikita, hindi. Wala pong pinagkaiba yung totoong buhay ngayon. So ano yung next future with the scam Philippines? Yung mangyayari ngayon is magsisimula na kaming makipag-partner sa mga ibang brands. Hindi ko muna pwedeng sabihin kung sino sila. Makikipag-partner din po tayo sa mga ibang ahensya ng gobyerno. And then pinaghahandaan po namin yung Pasko. So hingi tayo ng tulong sa mga katulad ni As. Kasi sa Pasko, maraming nandyan yung mga scam. Pero this is only for digital. No, for now, digital. For next year, ang plano kasi dito is maging multi-sectoral siya. Wow. We're targeting, parang ang vision, 1 scam watcher per household. So, yun yung dream. Yung household na yun, siya magtuturo sa pamilya, kaibigan niya. So, next year po, we're targeting 12 cities. Ito yung Scam Watch Caravan. We're targeting 12 cities. Makikipag-partner po tayo sa local government unit. And then, magtuturo po tayo ng digital literacy at cyber hygiene doon. And then, kada barangay. So, gagawa po tayo ng community. Maganda yan. So, on ground talaga. Parang, ang kailangan natin, hindi high-tech solution, kung hindi logical, practical solution. Alright, thank you, sir. Wala ba kayong parang plan na kumuha ng celebrity endorser? Natutulong sa lakas ng influence pag may celebrity Hindi, pero ngayon po kasi, nakakatakot. Hindi naman namin yung sinasara. Pero ang priority namin ngayon, katulad ni Dayan, doon sa ad namin, parking attendant. So yung isa naman, yung barker na nagtatawag ng jeep, pag pumunta po kayo sa page namin, makikita niyo po sila. And then yung susunod, nagtitinda ng pares. So eventually, yung totoong Pilipino po muna, kasi sila po kasi yung mas may influence sa mga local heroes natin. Yes. Sila po yung endorsers namin. Sila po yung mga watchers natin. Ayun, thank you so much, Sir Josel. At good luck po sa salamat. Scam Watch Pilipinas. Okay, thank you. At i-like ang facebook.com/scamwatchpilipinas. At yung number is? Wala pang number. Yung isang number na sinasabi mo yung... i-report ang online scam sa 1326. Ayun. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Ash. Salamat. Alright, guys. That's it for our event. Another Tech Week content here on my YouTube channel. So maraming salamat. Thank you so much kay Josel, kay Enzo for inviting me to attend the first ever and launch of Cybersphere Philippines 2023. Hindi ko na-attendan yung buong panel, but next year, we will join dito ulit kasi we're going to join kay Scam Watch Pilipinas para, to extend yung information drive to combat itong mga scam na to, no? So, ayun. Thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video vlog adventure. Alright, see you guys.